Okay class, so this time i-apply natin yung natutunan natin sa relative, no? Relative velocity para makuha yung velocity ng isang point sa 4-bar linkage and then yung mga angular velocity. So we have an example dito, no? So yung KB natin dito is 1 inch is equal to 10 fps and then yung KS natin, so mag-assume na lang tayo, no? So ginawa ko lang naman tong problem na ito, that is 1:1, no? Yung KS natin, tama yung KS. So assuming na yung crank 2 natin is sumiikot, that is 1145 rpm, so ano kaya yung magiging velocity ng CB, angular velocity ng 3, and then yung angular velocity naman ng 4, okay? So since ito, given yung crank to na, yung RPM ng crank to natin, makukuha natin diyan yung velocity ng A. So paano ba 'yan? So pagpasensya niyo na kung medyo magulo yung solution natin dito kasi video lang ito, no? So pinagkakasya natin yung solution sa nakukuha ng camera. Okay? So, dito na lang sa side na ito. So, para makuha yung velocity ng A, that is equal to 2 pi Rn, no? So, velocity ng A, R ng A, N ng A. So, 2 pi, ang radius niya ay, in actual yan class, that is 1.5. So, 1.5 divide natin ng 12, kasi yung KB natin naka feet per second. And then, yung N natin, 1145. So, divide natin ng 60 para maging per second yan. Okay, so kung i-compute natin, so that is equal to approximately, sabihin na lang natin na yan ay 15 fps. Okay, so kung sa vector class, gaano ba kahaba yan? So, convert natin. Ayun, no. Yung KB natin, 1 inch is equal to 10 fps. So, therefore, ang BA natin, that is equal to 1.5 inch. Kaya, kung i-measure natin yung velocity ng A, yan ay 1.5. Okay? So, take note. So, yung naunang lecture natin about sa relative velocity or velocity, ang velocity ng isang point sa crank ay always perpendicular sa line na nagdudugtong sa point na yon papunta doon sa pivot point. So, ito yung sinasabi na perpendicular. Ito. Okay, yan. Perpendicular yan. Okay, so nakuha na natin si A. Susunod dyan, syempre si B. So, ang gawin natin dito, mas madali to. Ilipat-lipat lang natin yung C, yung velocity, ilipat-lipat lang natin. Ilagay natin sa mga points na hinahanap. Okay? So, dapat alam muna natin yung direction ng velocity ni B, no? Okay, so yun yung principle natin. Dapat alam mo yung direction ng velocity ni B para makuha yung velocity ni B. Ano ba ang direction ng velocity ni B? Sabi natin palaging perpendicular. So, mag-drawing tayo ng line perpendicular doon dito. Okay. Yun. So, yan na yung direction ng ito yung direction ng velocity ni B. Pero gaano kahaba kaya yung velocity ni B? So, ilipat natin yung velocity ni A, no? Yan. Ano ba yung direction ng velocity ni A? Ito. So, gawa tayo ng line which is parallel sa velocity ni A. Okay? So, ang direction ng velocity ni A is pa ganyan. So, gawa tayo ng parallel line. Ano kaya? Parallel. Oops.
O malamang ito, no? So, okay. Yan, malamang yan. Ito yung kaparallel ng velocity ni A. Okay, so nakuha ko na yan dati. Yan o, yun o. Meron akong basis. So, gaano ba kahaba yung velocity ni A? 1.5. So, mag-measure tayo. Ito. Yun. So, yan yung velocity ni A. Okay, nilipat na natin. So, paano naman natin ngayon kukunin yung velocity ni B? Okay, ganito yan, class. Tandaan ninyo yung sinabi ko noon na ang relative velocity ni A, relative to B ay palaging perpendicular sa line na nagdudugtong sa A tsaka si B. So, ano ba yung line na nagdudugtong kay A tsaka si B? Itong line nito. So, ito yung line na nagdudugtong kay A tsaka B. So, mag-drawing tayo ng line parallel doon, perpendicular doon. Ito. So, magmula doon sa end na ito, yung hangganan ng velocity ni A, mag-drawing tayo ng perpendicular line papunta dito. So, saan kaya yon? Yun. Yan. Okay, so yan. Uy, so yan ay perpendicular to. So, itong line na ito is perpendicular dito. So, ngayon, yung intersection ng direction ng velocity ni B tsaka ng line na ito, so ito. That means ito na yung velocity ni B. Ganun lang siya, class. O, diba ang dali? Nakuha na natin yung velocity ni B. Ayan, yung velocity ni B. O, ganun lang. Okay. So kung i-measure natin ito, gaano kahaba kaya ito? Or this is approximately gaano kahaba? 1 and 1/16. So, ilagay na lang natin dito. Velocity ni B is equal to 1 and 1/16 inch. So, gawin nating FPS. 1 inch is equal to 10 FPS. So, ano yung velocity ni B? Yan. Okay, so ang velocity ni B yan ay equal sa 10.625 FPS. So, huwag kalimutang ilagay sa rectangle, no? Yung sagot. Yan. So, next, okay na yung velocity ni B. Kukunin naman natin ngayon yung angular velocity ni 4. Okay, assuming na ang hinahanap dito ay RPM. So, i-apply lang natin yung formula na ito. Velocity ni B is equal to 2 pi R ni B, N ni B. Okay, so 10.625 2 pi. Gaano ba kahaba yung ito? This is so 2.5, no? So 2.5 over na divide natin ng 12 para maging feet. Okay, and then N over 60. Kopyahin lang natin yon. Okay, so yung magiging N dito ni B. N4 pala. So yung speed ni crank 4 ay so that is 487.01 RPM. Okay, so take note, class, kung hinahanap, ilagay sa rectangle. Kung hindi naman hinahanap, huwag ilagay sa rectangle. Ayan, nakuha na natin yung angular velocity ni or yung RPM ni
crank 4. Next, paano naman natin ngayon kukunin yung angular velocity ni connecting rod 3? Okay, take note na yung link 3 natin, itong buong ito yan, yung buong yan. Ilagyan ko lang ng line na ganyan para makita natin yung connection ng A tsaka ng B. Okay, so ito class ang sinabi ng module. Ito yung sinabi. Ang relative velocity, ang velocity ng isang point relative to another point, okay, or yung BAB is equal to, o yun yung sabi niya, yung is equal to the product of the angular velocity na kung saan andun yung dalawang point times yung distance between ng dalawang point. So that means ang BAB is equal to angular velocity ng link na kung saan andun sila. Ano ba yung link na yon? That is link 3. Yan. Oy, BAB. Sorry. BAB. Times, ano daw yon yung ita-times natin? Yung distance ng dalawang point. So that is, yan. Okay? Pero gaano ba kahaba yung BAB? Para mahanap natin si angular velocity ng 3 kasi yung haba ng AB, alam natin, ma-measure natin yan. Okay? So actually, ang ginawa natin dito, class, dito, that is, ano yan? Relative velocity na to, class. Okay? So, di ba ito yung velocity ni A? So, ang velocity BAB natin dito, class, ito yung BAB. Yan yung BAB. Okay, so, may-measure natin yung BAB, class, ha? So, ang BAB natin is approximately 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 916. So, 916, ha? So, 916, i-convert natin. 916, multiply lang natin yan ng 10. So, that is equal to angular velocity ng 3 times yung AB. Gaano ba kahaba si AB? Yan ay 3. O 3 yan. I-divide natin ng 12. Bakit? Yung KB natin dito is 10. Tama ba? Yan ay 10. No? FPS. Okay? So, naka-feet per second na to. Ngayon, yun naman ay naka-feet. Naka-feet na to kasi na-divide na natin ng 12. So, ano yung magiging unit ng angular velocity ng 3? That is equal to, siyempre, radian per second. Diba? Kasi naka-FPS yun. Okay. So, 9 times 10 times 12. Divide natin ng 16 times 3. So, that is 22.5 radian per second. Okay, assuming na hinahanap si angular velocity ng 3, ilagay natin sa loob ng rectangle. Ay. Okay. So, okay na yung angular velocity ni 3. Next, how about yung velocity ni C? Okay. So, i-apply lang natin, class, yun, ha. I-apply lang natin yung sinabi natin kanina na eto. So, ang mangyayari dyan, para makuha natin yung velocity ni C. Okay. Kailangan nating makuha yung BAC. Take note, hindi natin alam yung direction ng velocity ni C. So, ang gawin natin, ilipat din natin si A doon. Okay? So, gawa muna tayo ng line. Thin line lang muna. Thin line. Manipis na rin niya.
Yun. Diretso natin dito para maalam natin yung angle between. Okay. So, yung angle between dito ay mahirap ma-measure. Approximately mga nasa 43. Tama ba? 43. So, 43. Gawa rin tayo ng line. 43 degrees. So, 43. Yan. Sa yung 43. Ayun, si 43. Okay. Silipat natin si A. A. Yun, dali lang pala, Ganyan mo lang, diba? So, lipat natin si A. 1.5 ang haba. Yan. 1.5. Yun. Yan na yung velocity ni A. Nailipat natin yung velocity ni A. Okay? So, ang gawin natin, mag-drawing tayo ng line perpendicular dito. Okay? Perpendicular. Parang yung ginawa natin dito, para makuha yung BAC. Yan. So, mag-draw tayo ng line perpendicular dito. Perpendicular. Okay. Yun. So, perpendicular. Yan. Okay. So, that means, yung BAC natin andito banda. Pero gaano kaya kahaba yung BAC natin? I-apply natin ito. BAC is equal to angular velocity ni 3. Bakit 3? Kasi yung A tsaka C natin nasa length 3. Kaya yun din lang yung gagamitin natin. Times yung haba ng A to C. Okay? Yan. So, ano ba yung angular velocity ni 3? Ayun, 22.5 multiplied by, kopyahin lang natin ito. Kung yun ay 3, ito ay, ano kaya ito? 1.5. So, 1.5 over 12. Okay? So, maglagay tayo dito ng 10. Then, BAC na yan. In inch. Okay? Yan. So, gaano kaya kahaba si BAC? 22.5 times 1.5 over 12 times 10. That is 9 over 32 inch. So, gaano kaya kahaba yan? Take note yung pinakamaliit na line dito or measurement dito sa ruler natin ay 16, no? So, hatiin natin to. Ano na lang tayo? Mag mm. So, mag-multiply tayo ng 25.4. So, yan ay 7.14. Approximately 7 mm, no? Mga approximately 7 mm yung haba. 7, 6. Yun, no? So, ibig sabihin yan, ito si BAC. Okay? So, that means, asan ngayon yung velocity ng C? Di, ito yung velocity ni C. Yan. Ito yung velocity ni C. Ito. Okay? So, ganun lang kasimple yan,
So, in feet per second, gaano kaya yan, kabilis yung in feet per second? Hindi, ano lang, multiply lang natin ito ng 10, BAC in feet per second is equal to 9/32. Multiply natin ng 10, no? Balik natin doon. So, yan ay, no, bakit parang ang liit? May mali. Parang ang haba ng... Oh! BAC pala yan. Sorry. Velocity ng C pala ang hinahanap. Okay, gaano kahaba ang velocity ni C? That is approximately... Ayun. So, 1 and 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 and 5/16. No? So, multiply lang natin ng 10. So, velocity ni C. Ayan ay 13.125 FPS. Okay? So, yun yung ganyan yung pag-solve ng velocity using relative velocity method. Okay? Take note class ha. Yung BAC natin, yung arrow ay nasa dulo ni C. Yung BAB natin, yung arrow ay nasa ito. Okay? Parang nag-kiss yung ulo ni B tsaka ni C. Ulo ni ito, BAB tsaka ni B. Okay? So, that's it, class.